Masakit na katotohanan pero ako na mismo yung magsasabi sa'yo, hindi totoo yung tsamba. Pagmumukhang sasakyan na ulit, hindi totoo yung magantay ng opportunity, hindi totoo yung magantay ng perfect timing, hindi totoo yung magantay ng swerte. Ganda dito ah. Yung tsamba, yung swerte, yung seatbelt muna para hindi mo na ituloy ang comment mo. Yung tsamba, yung swerte, yung perfect timing, yung right opportunity, hindi totoo lahat yun. Hindi totoo lahat yun, par. Mag-aantay sa right opportunity, sa perfect timing, may kanya-kanyang swerte tayo, may kanya-kanyang tsamba tayo, walang ganun. Hindi totoo yun, ako na nagsasabi sa'yo. Ang meron lang dalawa, yung mga nagkikikilos, tsaka yung mga katuga na ayaw magkikilos. Ulitin ko, dalawa lang yan. Yung mga nagkikilos, tsaka yung mga katuga na ayaw magkikilos. Eh paano yung mga tumatama sa loto? Hindi ba swerte yon? Hindi ba tiyempo yon? Hindi ba tsamba yon? Ito ang tanong. Tumama ba sila sa loto nang hindi sila tumataya? Tumama ba sila sa loto nang hindi sila tumataya? Tumataya sila. Di ba? Yung pangtayaan nila, pinupulot ba nila? Di ba? Eh bihira naman yung bihira naman yung tumataya sa loto na negosyante or may kaya sa buhay, di ba? Karamihan ng tumataya sa loto, di ba? Yung mga nagsusurvive at namamag-asa na babaguhin ng loto yung buhay nila. Sa madaling sabi, yung pinantataya sa loto, pinagtatrabahuhan ng sagad. Di ba? Pinagtatrabahuhan ng sagad, pinapasok ng 8 to 5. Masasabi mo bang tsamba yun? Masasabi mo bang tiyempo yun? Kung yung pinantaya nila sa loto, pinagtrabahuhan nila? Masasabi mong tsamba kung nanalo sila sa loto nang hindi sila tumataya. Like for example, ito, bigyan kita ng mga tsamba. 600 million na premyo sa loto napunta sa kung kanino nang hindi siya tumataya dahil binigay sa kanya nung nanalo. Diba? Yun, tsamba yun. Pero nangyayari ba yun sa totoong buhay? Hindi. Ang madaling sabi, walang tsamba, walang tiyempo, walang perfect timing, walang right opportunity. Ang meron lang nagkikikilos at hindi nagkikikilos. Diba? Yung nanalo sa loto na tumataya sa araw-araw, nagkikilos siya kaya siya nagkaroon ng pantaya. Sure akong sasabihin mo dyan, nasasabi mo lang yan kasi vlogging money yan Nakatsamba ka lang sumikat ka kasi, famous ka kasi. Ang tanong, nagka-million followers ba ako nang wala akong ginagawa? Para sa kaalaman mo lang, pucha, yung page niya to and friends, pang-onsing page ko na yun. Pang-onsing page ko na yun. High school pa lang ako, sinusubukan ko ng tumagos sa kasikatan. High school pa lang ako, pasikat at epal na talaga ako. Masasabi mo bang tsamba yun kung pinaghirapan ko yun? Walang pinanganak na million followers agad, di ba? Unless anak ka ni Kong TV tsaka ni B. Cortez, di ba? Si Kidlat, wala pang isip, baby pa. Pero may mga pages at channel na yun na sure na pag nagkaedad siya, kumakamada na. Ayun, tiyempo ba yun? Tsaka swerte ba yun? Hindi pa rin. Ano yun benefit yun ng pagkakaroon ng maayos na magulang, di ba? Ng mga masigasig na magulang. Kasi nagkikikilos sila nagkikikilos sila V. Kaya yung mga anak nila, yung mga tropa nila, mga kapatid nila, nagbe-benefit na ng sagad, di ba? May magandang benefit kasi may dalawang ugat na nagkikikilos. Actually, isa nga lang Si Kong lang Si Kong lang kay Kong TV lang nag-ugat lahat yun Halos lahat naman kasi yun. Lahat yun. Nagkaroon ng platform nang dahil kay Kong TV. Si B. Cortez, nagka-platform kasi girlfriend siya ni Kong. Si Juniboy, kapatid ni Kong. Si Lac Boskeng, bayaw ni Kong, tropa ni Kong. Di ba? Lahat yun nag-benefit nang dahil nagkikikilos si Kong. Kaya hindi mo rin masasabing swerte yung pagkakaroon ng platform or pagkakaroon ng vlogging money or ng internet money kasi kinilusan mo Puta, yung binitawan ko yung salita na yun, kinilusan. Pang mga grindset mindset yun pero puta, totoo Dalawa lang ang meron sa mundo, nagkikikilos at yung ayaw magkikikilos. Hindi totoo na relax ka lang tapos your time will come. Puta, walang ganun, hindi totoo yun. Relax, your time will come. The right opportunity will come. Puta, hindi totoo yun. Pag nagantay ka ng opportunity, walang darating na opportunity. Kasi yung opportunity, nang hindi mo sinasadya, ikaw yung nagke-create nun. Bigyan kita ng example. Yung mga dancer. Okay, mga dancer. Okay?
Yung mga dancer na yan, nagpapakahirap yan mag-practice sa mga covered court para makapag-compete sa mga barangay show, sa mga barangay piestahan, hanggang sa makarating sila sa mga nationals, di ba? Na dance competition. Ngayon, nagkakaroon sila ng thank you po sa opportunity. Pag nagkakaroon sila, thank you po sa opportunity. Wala silang ideya na dahil nag-amoy putok sila kaka-practice, nagkanda pawis-pawis sila kaka-practice, di ba? Kaya sila nagkaroon ng chance makapag-compete sa mga mas malulupit pa na dance competition. Di ba? Sa tingin mo, kunyari, dancer ka, pero hindi ka nangamoy putok, di bumaho yung paa mo kaka-practice sa kung saan saang lugar para lang ma-perfect nyo yung pyesa nyo. Sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng slot sa mga nationals na dance competition? Hindi. Majority ng nakakapag-compete sa mga malulupit, sa mga high tier na dance competition, yun yung mga nangamoy aso, nangamoy tuta, nangamoy binasing basa, kaka-practice sa kalye, ma-perfect lang yung pyesa nila sa sasalihan nilang open dance competition sa kung saang piyestahan na sa kung saang barangay. Nagets mo ba? Pag nagsalita sila sa mic, thank you po sa opportunity, wala silang ideya na yung opportunity na pinapasalamat nila, sila rin yung nag-create nun kasi kumilos sila. Diba? Sa madaling sabi, kailangan mong magkikilos. Diba? O, hindi ulit tayo lalayo sa vlogging ulit. Like for example, sa vlogging. Sa vlogging, magkaka-million followers ka ba? Magkaka-million views ka ba? Kung hindi ka mag-upload na mag-upload, kikilusan mo pa rin. Diba? Kikilusan mo pa rin. Unless may Kong TV ka nga na best friend. Diba? Unless may Kong TV ka na kuya. Unless may Kong TV ka na jowa. Diba? Pero hanggat walang ganun, yung mga ganun pagkakataon kasi ano yung tawag dun eh? God's undeserving grace yung tawag sa mga ganun eh. God's undeserving grace yung tawag sa mga ganun. Like for example, yung sila Bigorte, sila Juni Boy, at iba pa sa Team Payaman, nagkaroon sila ng platform, sumikat sila dahil may Kong TV. Diba? Yung Kong TV sa buhay nila, ano yun? Undeserving grace yun. Kumbaga, dahil mahal ka ng Diyos, may ganun. Parang yung hangin. Diba? Parang yung hangin, parang yung pagising mo sa umaga, undeserving grace yun. Kumbaga, walang kumilos, walang dahilan, walang kung sinong dahilan na tao yung kumilos para magising ka or para magkaroon ka ng hangin na hihingahin. Bossing, pa-full tank sagad. Power tayo pa? Yes, sir. It just happened na pagising mo, nagising ka ng ano. Sir, may power tayo. Yes, bossing, sagad. It just happened na pagising mo, may hangin ka na sinisinghot. May tubig sa gripo mo. Diba? May sinag ng araw. Sir, cash na lang tayo Ay, walang Gcash? Credit card. Ay, buti hindi niya pa napipindot. Diba? Yan yung mga tinatawag na undeserving grace. Yung tipong walang kung sino mang tao yung dahilan kung bakit may ganun. It just happened na no choice ka, may ganun eh. Like for example, hindi ka mabubuhay pag walang oxygen. Pero no choice ka, may oxygen, mabubuhay ka. Parang ganun, di ba? Parang ganun yun, yung sila B. Cortez, yung iba pa sa Team Payaman, no choice sila. Kapamilya nila si Kong eh. Credit card, bossing. Yung cash na lang po po. Sige. Kasi kakatot pa. Sige, wala po eh. Di bali po. Napindot mo na ba? Hindi pa naman. Sige, next time. Wala akong cash eh. No problem, bossing. Sir, may sticker ka pa, sir? So, sir. Uy, salamat po. Bago yan. Di ba? Anyway, balik tayo dun sa topic natin na magkikilos ka na. Kasi 2025 na. Di ba? Isang buwan na lang, 2025 na. Alam ko kung anong edad mo ngayon, napapaisip ka na. Ano bang kulang? Ano bang mali? Kasi nakikita mo na eh, nakasambulat na sa harap mo eh. Pabata na ng pabata yung mga naging negosyante, yung mga nakikita mong sumasarap yung buhay. Hindi mo masasabing sinuwerte sila eh. Diba? Hindi mo masasabing sinuwerte sila. Kasi nagkikilos sila. Walang swerte, walang tsamba. Ang meron, cause and effect. Diba? Parang ginawa ng Diyos. Kung di naman sinabi ng Diyos na let there be light, sa tingin mo may mundo. Diba? Nung sinabi niyang let there be light, nagkaroon ng mundo. O, hindi ka maka-Diyos. O, kung hindi nagkaroon ng Big Bang, walang mundo. Diba? Sa madaling sabi, may cause, kaya may effect. Diba? Huwag kang mag-expect ng effect someday. Putang ina mo, someday.
Diba? Someday, balang araw. Kutya, ganun ka ng ganun, tapos wala ka namang ginagawa para magkaroon ka ng effect na ganun. Diba? Para ma-achieve mo, para ma-acquire mo yung particular na effect na gusto mo, may kaakibat yun na particular na cause para ma-achieve or ma-acquire mo yung gusto mong effect. Nagigets mo ba? Diba, nagigets mo ba? Cause and effect. Para sa particular na effect, may particular na cause. Long hair ka na, naiinitan ka na, gusto mong maginhawaan, magpapagupit ka, o, diba? Hindi ka naman magiginhawaan ng ano eh. Hindi ka magpapagupit pag ano. Paano pag tinali? Paano pag tinali? O, yung pwede mong pilosopohin. Diba? Yun. Pwede mong pilosopohin. Alam mo, lahat nga ng maririnig mo sa akin, narinig ko lang din sa kung sino. Diba? Ang nagmamatter lang, yung mga narinig ko na sa tingin ko, nutrisyon sa utak ko at nutrisyon sa personal growth ko, ine-execute ko. Imbis pilosopohin ko. Diba kasi pwede mo akong pilosopohin mayat maya. Yung mga maririnig mo sa akin, pwede mong barabarahin. Diba? Ayun na yung, yung actions mo. Ngayon, pag napanood mo ko, walang magiging good effect sa'yo kasi wala kang naging good action towards dun sa pinagsasabi ko eh. Diba? Lahat ng sinasabi ko, lahat ng maririnig mo sa akin, maririnig mo rin sa iba. Ang nagmamatter lang, diba? Sino yung mga nagte-take action? Pwede kitang turuan, pwede kitang tutukan. Kunyari, ang iniiyak mo, sinuwerte ko kasi vlogger ako. Pwede kitang turuan, magiging vlogger ka kung gusto mong makinig sa akin. Pero kung makikipagtalo ka lang sa akin, pipilosopohin mo ako, walang magandang mangyayari. Diba? Kasi ganun yun. Kung gusto mo ng magandang effect, kailangan mo rin ng magandang cause. Gets mo ba yung punto? Cause and effect. Ano lang yun? Cause and effect. Pag kumilos ka, may mangyayari. Hindi sure. Diba? Hindi sure yung mangyayari, pero may mangyayari. Diba? Like for example, nagluto ka. O, nagkaroon ka ng initiative magluto. Gusto mo ng gusto mo ng sinaing eh. Ng kanin na hindi mo bibilin, nagsaing ka, nagkaroon ka ng initiative magsaing or kumilos. Hindi naman porkit nagsaing ka, nagkaroon ka ng initiative magsaing, makakain ka na ng masarap na kanin kasi pag hindi mo binantayan, matututong. Kaakibat nung pag-take actions mo or nung initiative mo na kumilos, tatalinuhan mo rin yung galaw. Diba? Nagets mo ba? Diba? Nagets mo ba? Diba? Cause and effect. Sinasabi ko to ngayon dito kasi way back 4 years ago, narinig ko lang din to. 'Di ba? Tapos nag-take actions ako. 'Di ba? May magandang nangyari, 'di ba? Kaya gusto kong i-share hindi para sarilinin ko, 'di ba? Take actions to hit certain goal. Ganun, ayun, yun. Very na yun. Very cliche na yun, 'di ba? Sa Nike, just do it. 'Di ba? Lagi sa Nike, just do it. 'Di ba? Gawin mo. 'Di ba? Gusto mo magandang katawan, magda-diet ka na kamo, kailangan mo mag-diet, gawin mo. Just do it. Kailangan mo kumilos, magkikilos ka. 'Di ba? Kasi kahit habang buhay kang mag-shared post ng mga duwende o kaya hustle quotes, inspirational quotes, kung wala kang actions na ginagawa na inline dun sa particular na goal na gusto mong ma-achieve, ako na nagsasabi sa iyo, walang mangyayari par. Like for example, may NWOW sa harap ko ngayon. Ang bagal niya, nasa gitna siya. 'Di ba? Pwede akong magreklamo, pwede akong mag-share post dito na sana all tanga, sana all gumigit na. Or pwede akong mag-take actions towards dun sa gusto kong goal na mapunta dun sa harapan niya kasi nagmamadali ako, overtake ako. Or bubusina ako, 'di ba? Para tumingin siya sa side mirror niya, knowing na may pick up sa likod niya, gigilid siya. Nag-take actions ako. Hindi ko basta tinitigan. 'Di ba? Take action. 'Di ba? Cause and effect. Walang effect kung walang cause. Hindi pwedeng mag-aabang ka lang ng swerte mo. Alam mo, ganito gawin mo. Mag-abang ka ng swerte mo habang kumikilos ka. 'Di ba? Ayun gawin mo. Habang nag-aabang ka ng swerte mo, sabayan mo ng pagkilos. Bigyan kita ng isa pang example pero hindi na tayo magtuturo or hindi na tayo magdadrop ng kung sino. Example ko sa iyo, sarili ko.
cause and effect pagkilos. 4 years ago, nagpunta ako sa UAE, sa Abu Dhabi para magtrabaho doon para sa pera, 'di ba? Ganun yung thinking ng Pinoy eh. Mag-abroad para madaming pera. Mag-abroad para sumarap yung buhay. Ayun din yung thinking ko. Nagpunta ako sa abroad para maging OFW, para sa pera, para guminhawa yung buhay. Ang kaso pagpunta ko doon, introduction na ng COVID. Lockdown. Apply. Online application. Hindi ako natatanggap. Hanggang sa parang mag-iisang taon na ako doon, hindi ako nakakuha ng trabaho. Apply pa rin. Ano na ako, yung frustration, sagad-sagara na. Tayo na, nakakahiya na dun sa nagpapaluwal, sa nagpapalamon sa akin eh. 'Di ba? Imbis magreklamo, 'di ba? Kasi ang goal ko, pera, 'di ba? Ang goal ko, pera. Ang plan A, magtrabaho sa Abu Dhabi, magtrabaho sa abroad para sa pera. Eh nandun ako. 'Di ba? Anong meron ako noon? Cellphone, tsaka mabilis internet sa abroad. 'Di ba? Plan A, magtrabaho dun sa abroad para sa pera. O plan B, pandemic eh. Naka-cellphone lahat, 'di ba? Tapos wala na yung channel 2 noon. Lahat naka-cellphone na nanonood na sa internet. Doon ako nagbalik loob sa pag-vlog. Doon ako nagbalik loob sa paggawa ng content, 'di ba? Plan B ko 'yun. Para sa pera pa rin. Kung nakakarinig kayo nung nag-vlog daw sila, passion daw nila, hobby daw nila, katarantaduhan 'yun. Ako, sinasabi ko sa inyo, kaya ako nag-vlog, kaya ako pinursu tong vlogging para sa pera, para guminhawa yung buhay ko. Kasi nga 3 years ago, nag-flop ako sa pagiging OFW. Nag-vlog ako para sa pera. Nagpapasikat ako para sa pera. Yung mga idol nyo na sinasabi, passion daw nila, hobby daw nila yun. Tanga na, i-off nyo yung ads. O kaya kung ayaw nyo i-off yung ads, lahat ng sasahurin nyo, pamigay nyo sa mahirap. Para maniwala kami, para totoo na hobby at passion nyo lang yan at wala kayong paki sa pera. Diba? Pamigay nyo sa mahirap. Pucha, masaya kami sa ginagawa namin. Passion namin to, dito kami masaya. O, yung pala eh. Diba? Yun. Nag-take actions ako, nagkikilos ako. Imbis ma-frustrate, imbis ma-bad trip ng sagad kasi hindi ako matanggap-tanggap sa pagiging OFW. Hindi ako nagkakaroon ng trabaho. O, nag-take actions ako, nagkikilos ako. Plan B. Hindi gumagana yung plan A eh, yung maghanap ng trabaho. O, plan B. Mag-vlog. Diba? At eto ang malupit, pre. Eto ang malupit. Ilan yung alphabet? Diba? Ilan yung alphabet? Hindi lang hanggang B. Diba? At eto ang malupit. Pag naubos mo yung alphabet, may numbers pa. Numbers na infinite. Pag natapos mo na yung plan A to plan Z, plan A1 ka naman. Plan A1, plan B1, plan C1. Infinite yung numbers. Pucha, sa madaling sabi, yung pagkilos or yung pag-take actions towards certain goal, only try. Diba? Only try, unlimited. Diba? As long as kumikilos ka, pucha, tatagos ka, pupukul ka, babadong ka sa kung ano yung gusto mong gawin or gusto mong ma-achieve. Babadong at babadong ka. Lagpas 10 minutes na pala tong video ko na ginawa ko para sa ads. Ang gusto ni YouTube, 10 minutes pataas eh. Nag-take actions ako yo. May upload ako ngayon. Daily upload gusto ko eh. Ang goal ko, daily upload. Ang goal ko, silver play button bago magpasko. Araw-arawin ko yung pag-upload. Hapon na yo. 5:46 na. Nagbibideo pa rin ako. Ikakat-cut ko pa to. Ititrim ko pa to. Upload ko ng alas 8 ng gabi. Dahil gusto ko magkaroon ng upload, gusto ko magkaroon ng magka-pera gamit ng YouTube, take actions. Alas 5 ng hapon, nagbibideo ako ngayon, nagre-record ako. Pero dahil 10 minutes na to, 10 minutes pataas lagpas na, okay na yan. Like, comment, and subscribe. Sa mga di pa nakasubscribe, subscribe kayo. Sa mga nakasubscribe na, sa mga late mong class na pangit, isang malaking big shoutout sa inyo. Palaking pa natin to sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ko yan na strict ang parents ko. Pangit mami sa paningin nyo. Andito na kami sa YouTube ngayon. Sa mga kahombre na nanonood, na nandito sa channel ko, thank you rin sa inyo sa panonood. Leave a comment. Alright, leave a comment kung anong gusto nyo para ma-improve ko yung ginagawa ko. Yes, sir. Whoop!